Magandang hapon, Nel. May natanggap na bang imbitasyon yung mga pinadadalo sa pagdinig ng Senado sa Huwebes? Yes, Jun, wala pang natatanggap na impormasyon ng Presidential Communications Office kung may natanggap na ngang formal na imbitasyon ng Office of the Executive Secretary ukol nga dito sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado na may kaugnayan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, nagbigay na ng listahan ng tanggapan ni ES Lucas Bersamin sa mga maaaring dumalo sa pagdinig. Sa ngayon po ay according po sa office po ni ES, as we speak, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation. Pero so dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino yung mga tao na iimbitahan. Pero nagbigay na po ng listahan ang Office of the Executive Secretary yung maaaring dumalo po sa nasabing hearing. Kabilang sa posibleng dumalo sa pagdinig ay sina Justice Secretary Crispin Remulla, Prosecutor General Richard Anthony Fadullon, Chief State Counsel Dennis Arvin Chan, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Anthony Alcantara. Kasama rin sina Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil, PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, Department of Migrant Workers Secretary Hans Kapdak, Special Envoy Marcus Lacanilao at iba pa. Ayon kay Yusek Castro, ang desisyon na ito ng tanggapan ni ES Bersamin ay bilang pagrespeto kay Senate President Francis Chis Escudero. Kung nagkausap man po sila ni Senate President Chis Escudero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege na mga issues. Samantala, wala namang nakikitang dahilan ng Malacanang upang magsumbong sa Estados Unidos si Senator Ronald Bato de la Rosa para panagutin ang may-ari ng eroplanong sinakyan ng dating Pangulo papuntang The Hague, Netherlands. Ayon kay Senator de la Rosa, malinaw umano na sa executive order ni US President Donald Trump na maaari umanong patawan ng parusa ang sinumang non-American person o organisasyong may direktang pakikipag-ugnayan sa ICC para i-detain ang isang protected person. Bumuelta naman si Jose Castro sa senador at sinabing nakasaad rin sa EO ang pagrespeto ng US sa prerogatibo at soberanya ng isang bansa. Kung ang bansa po natin at ang pamahalaan natin ay nagkaroon ng pagdedesisyon ayon sa ating RA 9851 at sa pakikipag-cooperate sa Interpol, yun naman po ay hindi naman po hahadlangan ng US at irerespeto po nila yung sovereign prerogatives ng bansa. So, wala po ako nakikita na maaaring maging dahilan ni Senator Bato para siya itumakbo sa US para humingi ng tulong para ma-freeze yung asset ng may-ari ng aircraft. Sa ngayon ay hinihintay pa natin kung ano yung magiging reaksyon o anumang pahayag ni Pangulong Marcos ukol nga dito sa magaganap o sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado ukol nga dito sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. June. Nel, meron na bang reaction din ng Malacanang kasi sinasabi nga ni Jose Castro kanina yung lagi niya sinasabi na ito lamang ginagawa nila yung pagpapadala nga kay dating Pangulong Duterte sa The Hague ay pakikipag-cooperate lamang sa Interpol. Pero may binanggit sa isang panayam ang spokesperson ng ICC na sinasabi na yung decision na yon na pagpapadala kay dating Pangulong Duterte ay decision yon ng Philippine authorities. Meron na bang sagot na gano'n? Base dun sa mga nauna ng pahayag ng Malacanang ukol dun sa issue nga nung pag-aresto kay Pangulong Duterte, sinasabi ng Malacanang na yun nga ang kanilang paninindigan, nakipagtulungan tayo dun sa Interpol. Yun nga, at hindi naman doon sa ICC. Pero particular dyan sa tanong mo, June, wala pa tayong nakukuhang anumang sagot dyan sa issue na yan. Pero yun lamang yung lagi nating nadidinig na posisyon ng Malacanang ukol dyan sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, yung pagsunod doon sa sinasaad ng batas natin at ganun din yung ating pakikipagkasundo, yung agreement natin sa Interpol.
maaaring kung dadalo bukas si Secretary Remulla, kasi maaaring maitanong yan sa pagdinig bukas sa Senado rin, Nel. Yes, yun nga. Iaabangan din natin yung mga development, yung ibang mga issue ng mga senador dahil marami nga silang katanungan pa dito sa issue ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At abangan din natin kung ano yung magiging reaction ng Malacanang. Pero sa ngayon kasi, Jun, inihintay din natin yung kung ano yung reaction mismo ni Pangulong Duterte dahil nga yung presidential sister mismo yung nagsasagawa ng pagdinig. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok.